Bakit kailangan yung mag-toothbrush ang ginagawa ng kamay? Eh, pwede namang ulo. Then, meron namang battery-operated toothbrush. Right? So, yung na-perform natin sa elderly, dito papasok doon. Bakit meron limitations? Diba? Sabi natin sa elderly, we should encourage self-help for your client. Hindi sila mag-totally depend on you. You need to explain to your client that self-care or self-help will also help them to what? To move their joints and to perform a little exercise which is beneficial for them. Right? Kanina, nasabi doon yung dalawang hormone o neurotransmitter, yung dopamine and serotonin. Alam to ni Eman, what is serotonin? Which is responsible for happy hormone siya. Happy hormone. And serotonin is released if patient is what? Encouraged or patient is exercising. Right? Nare-release yung serotonin. Kumain ka lang ng paborito mong ice cream o tsokolate, na-appreciate mo yun, o meron ko isang bagay na nagawa, nakain, nag-release yung serotonin. Engaging yourselves into sexual activity with your partner and not your partners, so partner lang, also releases what? Serotonin. Diba? Kasi after, ito maraming mga dalaga pa dito. Umanap na lang kayo ng ibang way to release yung serotonin. Ha? Diba? Bunso ha? Huwag practicein to ha? After sexual act is what? Nare-release yung serotonin. Pato mga madre, mainitin ang ulo. Kasi wala. Walang serotonin. Nakita mo ba yung mga madre nang jogging, naka-pet-pet short na nag-jogging? Wala! Kita mo yung mga librarian. Bakit? Mga librarian, nandun lang isa, tahimik lang. Bawal mag-ingay, bawal magpintuhan. Teng, 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 teng. Kapalong sa lamig niya. Bakit? Mga boring na trabaho yun eh. Diba? Ito mo, minsan mga sa call center agent, one of their problem is what? Masungit yung ibang call center agent. O yung iba, they wanted to become masungit, pero hindi pwede. Dapat accommodating ka. But then, there are times of what? You will freak out. Especially if the person you are conversing with is what? Ano mga aura ng mga kliyente na usap niyo? Mga demanding subscribers. Diba? Demanding. Gusto niya on the dot. Diba? Eh, siyempre, the customer is always right. Pwede mo bang pwede mo kagalitan yung customer? Well, sue me! Pwede mo sabihin mo, nagagalit. Pero yung problema rin ng mga matatandang dalaga yan. Matatandang dalaga at hiwalay sa asawa. Bakit? Walang kumikiliti sa kanila. Walang kumikiliti sa kanila or hindi na-release yung serotonin. Yung iba naman, nag-i-engage sila sa ibang activity. Barangay Tanis ang partner din namin. Uy, ano naman? Chief Tanod naman. Medyo mataas ang level. Ano pa rin? Attorney, no? Pero Chief Tanod.
magbabalot. Diba? Sabihin natin, ito yung mga person na nag-engage sa mga sports. Diba? Kumpara sa iba naman, depende sa kind of sport. Baka naman basketball. Eh, basketball, minsan magkapalyahan at magkasiguhan lang yan. Nagsasapakan yan. Pero dapat lang hindi. Diba? Kasi masyadong may physical contact o may body contact kasi yung ano eh. May body contact yung basketball. Diba? Pero nandun yung disiplina. Right? Eh, tingin mo ba, yung patient with arthritis, sa hand, wrist, shoulder, hip, knees, and ankle. Magbabasketball pa ba yan? Hindi na, no? Hindi naman, ito patient dito, hindi naman sabihin natin, makakakikita mo saan? Sa mga 60 o 80 anyos, hindi. They must start about 30 or 40 or 50. Still. Right? Bata pa rin yun. Kung tutusin, middle age pa lang yun. Diba? Middle age, kung average yung lifespan ng one person is about 80. Tama? Tapos sabihin sa kanya, hindi na siya pwedeng gumalaw. Anong best way to provide exercise to this client without hurting themselves? Pwede pa rin siya mag-exercise. Anong possible? Jogging ba siya? Mag-biking? Mag-marathon? O kaya brisk walking man lang? Anong possible? Form of sports or recreational sports? Swimming. Right? Swimming kasi, yung effect ng water, it exerts what? It exerts you upward. You float. Because the effect of buoyancy. Right? And it reduces the half, at least about half of your weight if you are submerged in water. You float. Definitely, Aisha will float. Emily will float. Cherry definitely will not float. Bakit? Parang nag-ulog ng aspilin o karayom sa tubig. O pako. Pero kay Aisha, tsaka kay Emily, tsaka kay Sahara, may float ang mga yan. Alam niyo kung nasa ng float nila? Nandito eh. Yung mga baby nandito sa native jet, sa kanila nandito. Ako rin meron, no? Diba? Kaya magalala, parehas na amin tayo. But then, kailangan mo talaga ay what? Kasi ginagawa rin naman ng mga elderly people. Sayang nga, yun ang hinahanap ng city. Now, how they design the program for athletic patients. Most of them ay meron silang full therapy. The water is controlled, a little bit warm. Meron silang float na hawak nila or hindi naman ganun kalalim. Hindi ganun kalalim, but then they can what? They can move their legs to keep them up. They can move their hands and they are performing exercises underwater. Diba? Pag underwater, if you go against water, merong resistance. Right? Merong resistance. The temperature of the water is a bit warm. It relieves pain. And then, when the pain is gone, you may be able to what? To move your hands. Right? Yung gravity na kailangan kalabang-kalaban ng mga rayuma. Yung bigat, mga mabibigat na pasyente, kalaban nila yung pag may rayuma sila. Eh kung nasa pool sila, di ba? Naka-float sila. Iilan lang din. Iilan ang mga hospitals or mga clinics na mayroong facility to treat arthritic patients. Right? Millions of Americans is afflicted with arthritis as well as Filipinos. Pero meron bang pool therapy? Miski dito sa Lasal. Walang pool therapy. No, merong Olympic size na pool
Pero doon mo ba dadalhin yung mga pasyente? Hindi. In other country, yung patient is brought to a rehabilitation clinic and the therapist is what? They have a pool, indoor pool, controlled the temperature, and then by sessions or by number of patients, nandun sila lahat. And then tinuturuan ng therapist kung paano anong movement nila. Then, because of such mentality and actually, advancement in technology, simple lang yun, basta maintindihan lang yun. Maintindihan lang yun, mga matatanda nandun sa pool, nandun sa pool, nag-exercise sila. But then, maraming cure. But it is no absolute cure. Kung ano mo lang it is yung pain. Kahit yung bee sting. Ano yung bee sting? Si Jollibee. Diba yung bee sting, meron niyang venom. Yung venom niya contains number of powerful number of pain relievers. Na yung iba, bee therapy. Kumukuha sila ng nilalagay yung bee. And then, kinukuha nila yung bee and then yung pinaka-venom dito. O kaya anong part na masakit. And it works. Right? And it works, ha? One bee sting will not do harm. But multiple bee sting will cause anaphylactic shock. Right? How much does it cost for a bee sting? About $50 for one single bee sting. Of course, kung meron sa tuhod dyan, dalawang tuhod, dalawang tips, ibang part. Pwede sabihin mo mga $500 for one therapy. Well, pwede. Kahit daw yung gatas ng kambing. Gatas ng kambing, o doon na kambing or yung goat, ay meron din silang nakikita mga enzymes, mga potent chemicals coming from the goat's milk that helps in relieving the symptoms of arthritis. Right? Na maraming way na paano ma-treat yung patient. Kasi pag may mga rayong sa atin mo kung gamot eh. Bihira yung nagpupunta sa mga rehabilitation centers. Ako as physical therapist, dami namin pasyente pupunta sa hospital. Because of what? Yung pagkapunta ka sa orthopedic doctor, bibigay sa'yo ng orthopedic doctor skala. Diba? Bibigay sa'yo ay kung anong gamot. But then yung iba, the doctor, alam nila yung physiatrist, iba yung physician, iba yung physiatrist. Kasi yung physician, pwedeng ortho, neuro, psychiatrist, pwede siyang surgeon, internal medicine, pulmonologist, ENT, etc. But then, yung physiatrist is a field of medicine which cures or which help patients to restore their normal function. Yun ang rehabilitation medicine. And ang rehabilitation medicine, yung under niya ay PTOT. Diba? But in other country, like for example the United States, a therapist is capable to decide. They can decide on the fate of the patient what form of treatment should be provided. Oh, there is swelling and inflammation. Patients should go back to the doctor for medications. And then, magkakaroon ng i-refer back. Kung nakita nyo, may problema, magbibigay ng instruction ng doktor. Oh, Miss Emily, you do this, you do that. Bibigyan ng management yun.
Dito sa atin, ganun set up eh. But in other country, if patient is seen and evaluated with these presenting signs and symptoms or with these problems, yung therapist na mismo mag-design pa ng program. And if you accompany your client to the centers or to rehabilitation centers, you may be instructed by the therapist what to do at home. The usual therapy session may last for about 2 to 3 hours. After that, patient will stay in their own home. Patient may be scheduled to come back every other day or on daily basis. But still, patient is under your care for the rest of the day. So, patient receives instruction, what to do. The caregiver will also receive instruction coming from the therapist or coming from the doctor. Parang it's more of a combined effort of the member to treat patient on its earlier stage. Sabi nga, and the treatment should be that aggressive than having an aggressive therapy program or aggressive program for the patient on the later stage of the problem, which costs more time, effort, money to treat the patient. Dapat una pa lang, kombinasyon na lahat yan. Nandiyan na yung member ng rehabilitation team. Hindi pa pupunta lang sa doktor pag may unang problema. Hindi na maligo ang kamay, diretso ng ganyan. May problema na sa ibang parte ng katawan. Tapos sabihin, paano na may babalik sa dati yung kanyang kamay na igagalaw niya. Eh kung matigas na, pagka pinaluktot mo na ganyan ng daliri, wala na. Parang baka mabali pa. Diba? Tapos in-expect ng patient na what? In no time, makabalik din sa normal. Hindi. Kapag ang matigas yung daliri na, nilagay sa parating, matigas yung daliri na ganyan, pinipilit kong ibalaktot yan. Pag binabalaktot yan, bawat isang daliri kabalaktorin mo pag ano, no? Masakit yun, nakakalagkapit niyan. Mapapaihin na raw sa sakit. Pero kailangan monitor mo yung BP. Because pain can trigger hypertension. Right? Masakit. Okay, bilang po kayo ng 10. Bibili nga po 10? Opo. 1, 2, 3, 8, 9. Ino-over ko ng konti. Ang susunod yun, unti-unti siya nag-gain ng range. Susunod yun, magdaling naman. Nagagalaw niya. Mami, bakit? Huwag mo nang babalutan ulit yung kamay mo. Galaw-galaw yung kamay. Bakit? Mali kasi yung pagkakaalam mo na. Ganyan. Assist in ADL and proper bed positioning. Proper bed positioning, not the worst positioning ng patient. Right? Assist in mobility, transfers, and ambulation ng patient. Baka kailangan niya ng assistive device. Baka kailangan niya ng walker. Bakit? Kasi masakit yung tuhod, masakit yung paa, may hip. So, kailangan niya ng assistive device in order to what? To move around inside their own home. Right? Kailangan nasa kama na lang. Diet, you need to identify food that triggers pain and stiffness. Para di mo dyan yung mga mabuto. Legumes. Katulad ng binili ni Emily, napagtanggal daw ng antok, pero hindi naman nawawala ang antok. Ano yung Emily? Tsaka may sa haka. Diba? Alam mo yung mga elepante, may talaga sa manig yung mga paborito nila puti. Paalam, bibili rin sila mani na inaantok mo. Okay? Nakain na yata yung mani, dahil yata yung ganito. Pero yung mani, spring food. Spring food. Diba? Nakalimutan ko, serotonin. Sa call center. Madali sila makapag-release ng serotonin.
Kasi pagkatapos ng gym, kung may oras pa sila, iinom, nagpupunta sila sa gym. Hindi pa sila puyat. Pagka masyadong busy na yung mga tao, marami ng mga kliyente, nakakasimple yan doon sa parang mess hall or parang tawag ito pantry, yung sa pantry. Kumain ka na hanggang gusto mo. Maraming pagkain doon, di ba? May tubig doon, may kape doon, may soft drinks doon, may mga noodles doon. At minsan doon, nakakasimple yung iparon. Tama ba yun? No? Meron? Wala na. Kasi kaya nilagyan nila ng CCTV. O nakakasimple yung iparon. Diba? Lalo na sa mga sabi ba't na usong-uso daw ang AIDS saan? Sa call center? Lumabas sa board exam. Lumabas sa board exam? Board exam ng? Ng? Net. Board exam ng ano? Let. Let. Number 1. Licensure examination for teachers. Let. Number 1 question daw. Number 1 na AIDS. AIDS. Sa ano tanong? Sa yung ang sagot ay ano? Ano ang tanong? Kung saan na ako mas marami nakaka-acquire ng Mas marami pa kaysa sa mga prostitution sa call center. Kasi pagkalabas nila, hindi na siyempre wala na. Dito sa trabaho, pwede sa labas. Paano yung labas at loob? Diba? Kaya maraming mga cafe and mga bar na bukas sa umaga. Pang call center yung mga. Diba? Lalo sa MOA, daming tourist ng call center sa MOA. Kaso nga lang, dami naman nakuhold up. Dami nakuhold up sa MOA. Pati yung casino. Yung casino na sa MOA. Ang may-ari noon ay si Razon. Yung pinakamayamang Pilipino. Dahil pa yung sina Henry Sina yan. Mayaman pa kay Manny Pacquiao. Mas mayaman pa kay mayaman pa kay Nasubel. Yung pinaka-number 1 ng Pilipino si Razon. Magtatayo sa ng casino sa Pilipinas. Yun yung mga interview na ni Cheche Lasa. Kasi mga casino magnate yun. Pero mga daming person dito. Yan. Anyway. Yan. Yung ano pang mga nakaka-trigger ng pain sa mga arthritis. Mami dyan, alam mo yan. Mani. Mga beans, mga may mani. Mga inners na mga loob. Diba? Ano mga naman loob? Isaw, sarang bulaklak, dinuguan. Diba? Sitaw, yes, mga sitaw, Baguio beans. Diba? Basta mga bean product. Ano pa? Maniniwala ba kayo sa sardinas? Sardines. Yes. Naman loob yun. Naman loob na lata. Kahit minsan kahit yung tomato lang okra. Eggplant, talong. Kasi maliliit yung May seeds kasi. May seeds ka rin. Pero kung tutusin ang kahit na pakwan, ano, watermelon, hindi ka maniniwala ang watermelon ay malansa. Malansa yan. Sino may hika? Ay isa, kumain ka ng pakwan. Try mo na mamaya. Try mo na mamaya. Swerte mo pag ngayon hika. Kasi may fiber. Feed niya. Yan. Kasi parang itong rheumatoid arthritis yung parang medyo malansa and ma-fiber. Hindi rin na nagustuhan yan. Ako kahit kasi yung may polio, minsan nagtitruyer.
sa akin ng aking workout. Diba? Eh dapat din, kine-check mo yan. Kung more on high in meat product ka, nag-trigger din yan ng arthritis. Diba? Mahirap yung patient may arthritis, ang daming bawal. Bawal ang pork, bawal ang beans, diba? Bawal din ang shrimp, bawal din ang crabs. Bakit? Aside from arthritis, patient may be having added another problem. Halimbawa, may rayuma ka. Rayuma, tapos meron kang diabetes. Magka-diabetes ka lang eh. Hindi marami mo nang hindi makakain. More on restricted. Diba? Pwede mo kainin in what? In moderate. Moderate amount. Gusto mo lechit lang, kumain na lechit lang. Ako nga, nag-ice cream pa ako. Nagsusoft drinks din ako, minsan. Diba? Pero sabihin niya kayo, kain dito, kain. Ano ko, hindi ako magkakain. Ano ko lang, pwede na kayo yung 2 square meal a day. Yung lunch and then dinner, okay na yan. Nagpa-price lang din naman ako. For my part, yung way ko para to-control yung aking blood sugar level. Pag may mga rayong-rayong mga patay, marami naman yung restrictions. Yeah, prevent fomentation. Yung fomentation is application of what? Kahit yung hot towel. If not hot towel, yung bulsa de hielo. Diba? May bulsa de hielo, lalagay mo lang tubig na mainit. Diba? Yung parang yung rubber. Diba? Lalagay mo ng tubig na mainit yun, and then what? Kung ano yung masakit, lagay mo ng towel, then lagay mo yun doon. It helps. Right? Kung kaya ng patient mo, biyang mo siya magpapad saan? Sa bathtub. Diba? Pero, it is worse in what? Early in the morning, especially in cold winter nights o during winter. Kasi nanay ko, hindi makatagal ng Canada. Bakit? Nananakit yung kanyang rayuma. Right? Ngayon, February na. Pero nang dating ng December, maraming mga nagkakasakit. Aches and pain aside from flu. Yan. Pagpasok naman ng summer, yan. Ito iba na naman ang magiging sistema niya. Parang favorable yung condition o yung season of the year. During summer, less yung chances. Pero kung meron ka na before, nandun na yun, yung mawawala yan. Pero pagka malamig, mas patindi yan. Yan. Prevent deformities by splinting cold if prescribed. Right? But then, kung weight of motion exercise, pwede na. Eh, splint yan, dapat naka-functional position. Diba? Yung paa, hindi nilalagay ng unan sa ilalim. Okay? Maglagay ka ng towel roll or small pillow. That would help. Okay? Yan. The evolution of osteoarthritis. Kanina, yung rheumatoid arthritis, something to do with the synovial membrane. But this part naman of osteo means bone, arthritis means what? Yung joint of the bone is inflamed. Osteoarthritis. So this is a normal bone, right? This is your synovial membrane, right? Yung synovial membrane ang nagpuproduce ng synovial fluid at siya ang responsible for shock absorption. Right? Pag namaga siya, lahat ng mamamaga, including yung number of synovial fluid, yung quality of the synovial fluid in between the joints, hindi affected, hindi inflamed. Right? And because of that inflammation, causes destruction of the synovial membrane itself, we call it synovitis. Pag nagkaroon ng synovitis, nag-inflame